Hello. Hello, sound test. Okay. So we have a good sound. Mga kababayan, mga katotohanan. Doon na naman tayo, 11:30 ng gabi, ay magla-live na naman tayo para sa isa namang makabuluhan para maintindihan ninyo ang laro sa ating bayan. Sa ngayon po ay pangalawang araw na bukas ng tinatawag na transport strike. At ang transport strike po ay napakahalaga po sa bayan ng mga sa Pilipinas. Sa lalo na sa mga karamihan ng mga Pilipino sapagkat po ay ah, mas marami po kasi ang mahirap sa Pilipinas na umaasa po sa tinatawag na transport system, na jeep kasi hindi naman lahat nakakabili ng kotse. So, yan po ang realidad na dapat nating tingnan at mas malaking sektor itong mga namamasada o commuters na araw-araw ay sumasakay sa mga bus, sa jeep, sa MRT, LRT ay sila po ang sa tingin ko silang pag pinag-ipon mo sila ang pinakamalaki na grupo ng botante sa tuwing eleksyon. So ibig sabihin sila po yung grupo na mahirap kontrahin, mahirap tanggapin, aawayin. So Maya Pabingi, Crispin Rivera, Janela, magandang gabi. Manong Rayban Channel, magandang gabi. Si Jelly Robles, good evening. Manong Rayban Channel, good evening. So ngayon, at nag-umpisa na kahapon o kanina ng 3 araw na strike atong Piston at kasama lang Manibela. So, bago pa nag-strike, nagmamayabang ang pamahalaan natin na kayang-kaya. Wala yan? Parang ganun ba? Parang ang yabang ang dating, kayang-kaya, wala yan. So, ibig sabihin, ano ba talagang issue rito at bakit unang-una nakakalito? Bakit pilitin na magkaroon ng PUV modernization program na gusto nila isa-ilalim dyan ang lahat ng mga jeepney at bakit naman ang mga jeepney drivers ay ayaw? Suriin natin po ito, pero bago natin suriin, na mabilisan, ay nais kong bangitin sa inyo na si BBM ay although wala siyang salita na sinabi, pero sa pamamagitan ng kanyang mga opisyal ay nag-anunsyo na hindi pa daw babawalan, hindi pa huhulihin ang mga driver na ayaw sumali sa consolidation, kundi hanggang Mayo pa daw. So umatras na naman. So ibig sabihin, alaykum assalam, Kaharudin Kamar, no? Ibig sabihin, talagang umatras na si BBM. Hindi niya kaya. So ano kaya ito? Resulta kaya ito ng aking panawagan sa kanya na tinatawag ko siyang ob-ob dahil sa kanyang programa na hindi niya alam ginagawa? So ganun po ang sa tingin ko, resulta ito, nakikinig may tao siya nakikinig sa akin at sinasuggest ko na huwag niyang ipapatuloy. Ngayon, bago natin ipakita, magkwento tayo sa pangyayari at ekspektasyon natin bukas, magbibigay po tayo na sa tingin ko ay pinakamainam na solusyon sa problemang pampublikong sasakyan. Okay? Okay, number 1, kung bakit ko nasabi na matras ay ito po ang balita. Unahin natin ang balita na umatras, no? Para naman at least yung mga kamag-anak ng mga driver diyan sa abroad, matawagan ninyo yung inyong mga kamag-anak na huwag mag-alala, hindi pa sila huhulihin. Ito po ang ang balita. So, ipakita ko sa inyo titulo lamang ng balita. Sa title pa lang malalaman mo na. So, hanggang May 15 pa sila ay pwede bumiyahe. So, yun na nakikita ko si BBM laging sumusuko. Pagdating na May 15, susuko ulit yan. Kasi unang-una, hindi niya kaya na pagalitan siya ng mga driver. Alam mo, naniniwala ako, panalo na sa mga boto ng mga driver at operator si BBM. At nakakaasalang tinginan para sa mga taong ito na sila pa yung tumulong kay BBM, sila pa yung ngayon nangyayari. Parang kwento ng ng mga poultry growers ng mga Ilocano din sa Region 2. At ngayon ay galit na sa kanya matapos yung tulungan sa kampanya
sapagkat si Ramon ang Magnolia niya ang nakakupo ng lahat ng negosyo ng poultry growing dyan sa Region 2. So ngayon, siyempre kakontrata ni Ramon ang pati Jollibee, pati McDonald o ano, wala nang natitira sa mga ultimo, mga simpleng mga negosyante. So dapat yung mga negosyo na ganun, although kailangan din ang malakihang bulto na produksyon kasi nga baka hindi masustain ng mga maliliit na mga produksyon, pero dapat tiningnan niya na rin ng ng binigyan niyang puwang o butas yung mga maliliit na makapagnegosyo pa rin kahit papano. Ang problema, kasosyo na ni BBM si Ramon Ang. Kaya kawawa yung mga poultry growers. Unang-una, mga poultry growers ay umaasa sa mga feeds na ginawa ng Magnolia, ng San Miguel. So ngayon, hindi na sila bibintahan kulang-kulang mga feeds para masira yung kanilang negosyo na poultry growing. At ang magbibigay na lang ng supply ng poultry sa mga ating restaurant at mga palengke ay wala na iba kundi yung San Miguel na lang, sa Magnolia. So yan po ang kalintulad ng jeep na usapin. So ngayon, sumurinder siya at ibig sabihin na medyo pinocongratulate ko yung grupong Piston sa kanilang pagmamatigas at pagiging matapang. Kayo po, yung ginawa nyo kanina, yan po ang halimbawa ng kasabihan at pamantayan na dapat sabihin natin sa ating kanyang sarili na pag walang tapang, anhin mo ang iyong katalinuhan. Kailangan may tapang, magsabay ang talino at tapang, ubos sila ang kalaban. Ganoon na ho kasimple. Kaya ito ay ang aking nakikita na pagpatuloy, bukas magpatuloy pa rin sila. So, nakita ko yung binabanggit ni Jiggy Riarte na monopoly. Okay. So, nakikita ko may posibilidad na monopoly dito kung magpapatuloy itong modernization. Magpatuloy na pilitin nila yung mga driver at operator na isurrender nila ang kanilang prangkisa para buuin sa isang korporasyon. So, yan ang gusto nila mangyari. At kapag ginawa yan, ang kapalit niyan ay pipilitin nila na ang mga bawat korporasyon ay kukuha ng mga sasakyan na tag 2.8 o 2.4 million. So, paano nababayaran yun? Monthly. Kinumpit na mahigit 30,000 ang isang buwan. So, kailangan ng driver na kumita araw-araw mahigit 1,000. Pambayad lang yan sa buwan ng hulog. Maliban dyan, bibili pa sila ng krudo kasi Euro 4 ang makina nilalagay. So, krudo nila hindi bababa sa 1,500 kada araw. Pagkatapos yung kanilang bubunuin pa para sa pagkain sa kanilang hapagkainan. So, ganun po ang sitwasyon na araw-araw paikot-ikot ng buhay ng mga driver. So, kaya nga parang wala ng paraan dito, puro monopoly. Kagaya kay binabanggit ko kanina kay Ramon ang monopoly. O ngayon, dahil kasosyo niya si BBM sa negosyo, mabilis, binigay din kay Ramon ang negosyo ng pag-renovate sa NAIA 1. So ngayon, makikita nyo kung gaano kahalaga yung kailangan may kapangyarihan ka politika at may negosyo. Kagaya rin kay Bilar, ang kapital niya na pera at kagalingan sa negosyo ay pinagsama niya sa kanyang politika. Kaya gustong-gusto niya na yung 2 Bilyar ang nakaupo na senador sa Senado. Kaya aalis na ngayong term si Cynthia Villar, papalit kayo ng anak nila si Camille Villar. Huwag niyo iboto po. Huwag niyo iboto. So, yan ang nangyari kanina. At least papalakpak ako sa mga jeepney drivers. Palakpak sa inyo. At least ipakita nyo ang inyong katigasan ng inyong loob at hindi kayo kayang takutin at talunin ng mga kalaban. Ang kalaban lang naman natin dyan, yung mga interest ng mga kalaban na gusto magpayaman. Yan po ang nangyari dyan. So, ang masama ay kung ang presidente mo ay gusto magpayaman, sumasali pa sa negosyo. Kaya naalala ko yung pelikula na Juan Luna, ay sinigawan ni Juan Luna yung mga, ano bang gusto nyo? Serbisyo o negosyo? O,
Ganun ang sitwasyon sa ating Pilipinas. Kaya nagpalitan lang ng sindikato dati, sindikato ni Digong yan dati. Yung mga PO, mga modernization. Kaya lang hindi natuloy. Kaya sayang napunta sa panahon ni BBM. Ngayon, in fairness naman kay Digong at kay BBM, may sinunod silang batas na kung bakit kailangan magpa-consolidate. Kasi po sa Section 16 na bagong batas na ginawa ng Kongreso at saka Senado ay House of Representatives at saka Senado ay ang ginawa nila, gumawa sila ng batas na bawal na bigyan ng prangkisa ang individual na mga tao. At sinabi nila dito na mula ngayon ay tanging korporasyon o cooperative o partnership o asosasyon lamang ang pwede bigyan ng tinatawag na prangkisa. O para baka nyo, palakihin natin sandali, no? May tumawag pero hindi ko muna inano. Sagutin ko lang muna sandali, ha? Ay. Nagla-live pa ako. Tawagan kita mamaya. Okay. Okay, so ngayon, ito po yung batas na pinaakyat ko sa screen. Makita mo ang Section 16 na nakalagay dyan, provided that any certificate authorizing the operation. Ang ibig sabihin certificate authorizing the operation, yan pong certificate na binibigay kapag may prangkisa na. At authorizing the operation, management and control of public service, kagaya ng jeep, shall only be issued. Ulitin ko, shall only be issued ay tanging may bibigay lamang sa mga korporasyon, partnership, asosasyon, joint stock companies, kasama na dyan yung cooperative tsaka corporation. So, yan ang mga senador na binoto nyo sa panahon ni Duterte, ang mga congressman na binoto sa panahon ni Duterte, yan po ang ginawa nila. Tinanggalan nila ng karapatan ang individual na tao na magkaroon ng prangkisa sa jeep. Yan ang nangyari. So, sino ngayon sisihin ninyo? Kaya, sa susunod, mag-ano na kayo. Mag-ano na kayo, tawag dito. Kailangan ang lahat, pag gusto niyo pagbabago sa 2025, iboto ang lahat ng bago. Bahala na kung sino ba yan. Lahat ng bago, iboto nyo. Okay, sabi ni Sofio Cardenas, congrats mga kapatid dati mga driver. Talagang tuloy lang laban. Tuloy 3 araw na yan. So, bumigay na si BBM. Kahit anong papakita na matigas daw siya, bumigay siya. So, ngayon, ang gusto ko mangyari dito, gusto ko ilatag, ano ba talaga ang dapat natin gawin dito? Kung ako tanungin mo, ay mali po ang patakaran ng LTFRB at saka yung LTO at saka yung Department of Transportation. Sabihin na natin, paghayaan na natin na bawal magkaroon ng prangkisa ang individual. Sabihin na natin ganun. So dapat ang ginawa nila, ipaliwanag nila sa tao, okay, hindi ka na namin hindi namin tatanggalan ng karapatan ang bawat isa na magkaroon ng prangkisa. So, kailangan po yan ang pagsisiguro na maniwala po mga driver. Bakit po? Kasi karanasan nung nauna na mga nag-consolidate at nakakakuha ng sasakyan, nung nag-consolidate sila at nasa pangalan na ng korporasyon nila yung lahat ng jeep, akalain mo ba sa Iloilo, yung mga may-ari ng jeep, kinasuhan pa ng karnaping kasi hindi na pala sila may-ari, kundi yung korporasyon. So may nakulong doon, may kinasuhan. Yan ang ayaw ng mga operator tsaka driver na mangyari. Sarili nilang jeep, hinahawakan nila, kasuhan sila karnaping. Yan pong nangyari. Next, ang kasunod niyan, yung mga nauna na pumasok sa consolidation at kumuha na ng sasakyan, kung hindi ako nagkabali, 38 sila. Sa 38 silang lahat po ay ririmitahin na, magririmata na ngayon ang bangko, ang Land Bank of the Philippines at saka Development Bank of the Philippines. Kasi hindi nila kayang bayaran ang buwanang hulog. Kaya
Yan po ang nangyari. Ibig sabihin, palpak ang programa ninyo. Ano ba gusto ko pa kayo pagsasampalin? Palpak. Sa totoo lang, okay, ang gusto nyo lang mangyari dyan, matanggal lang ang usok. Bakit ang usok? Tama naman talaga yan, dapat tanggalin. Bakit? Ang tataas ito, ang taas ng temperatura natin umaabot sa 50 degrees centigrade. Ang taas niya na idulot niya ng climate change sa mga usok na nagaling sa mga sasakyan natin. Tanong, tayo lang ba na mga na Pilipinas na mahihirap ang mga mamayan ang magsasakripisyo? Bakit yung Amerika? Bakit yung China? Bakit yung sa Europe? Ang dami lamang sasakyan, mga makina na pinapaandar. Sila ang nagbubuga ng mga maruming hangin sa mundo. Di ba? Yan po ang problema. Tayong mga maliliit na bansa ang nagsasakripisyo. So kahit pa nagsakripisyo, okay pa rin sa akin yan. Kasi gusto nyo maging malinis ang hangin ng Pilipinas, at least sa Pilipinas. Anong gagawin? O, kita mo kanina, Thailand, nagbalita. Yung ibang Southeast Asian neighbors natin, nagbalita. Ang tataas ng 48 degrees ang init sa kanila. Wala pinag-iba kasi magkakalapit bahay lang tayo. Magkalapit lang bahay ang bansa natin. Pariho tayo sa Southeast Asia. So, ang malamig na lang talaga yung mga banda sa North Pole. So, anyway, kung nakikita na nyo na gano'n na hindi pala umubra, change plan kayo, change plan. Paano pong plano? Okay, narinig naman natin na nag-alok na si dating congressman at dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson na dati, naniwala ako kawatan niya dati. So ngayon, at least, tumutulong siya sa bayan ngayon. Ang ginagawa niya sa pagtulong sa bayan, nag-alok siya na magpapagawa siya ng maraming jeep na ang makina ay di kuryente. So walang ibubuga. At ang kagandahan pa doon, i-alok niya ito sa mga driver na walang down payment. At babayaran na lamang nila ng buwanang hulog. Yan. Dapat ganun ang kaisipan. Pwede mo sabihin, Chavit, pwede ka na magiging presidente ng Pilipinas sa sunod. Kung ganun, biro mo yan, tao, pribadong tao, hindi naman siya gobernador ngayon, hindi naman siya opisyal ng bayan ngayon. Kung nakapag-isip na ganun, si BBM hindi niya naisip yan. Ang dami mo mga think tank dyan, mga kunwari, bright boys, si Jaime Bautista, kung sino, ay mga bubo naman kayo lahat. Alam nyo na hindi uobra ang babayaran na buwan ng hulugan, ay bakit pinagpipilitan pa ninyo? Ngayon, magandang gabi. Ibang gabi sa mga kamsat ko, mga Ilocano. Palakpakan sa kay kamsat, Chavit Singson. Sana matuloy ang ginagawa ni Chavit Singson. Siya lang po pag-asa ng jeepney drivers dito. At sana lahat ng mga jeepney drivers ang magdesisyon yung jeep na di kuryente na ang gagamitin nila. At least, kakausapin din ni Chavit Singson ito, ang Saraw, ang Francisco, ang lahat. Puro lahat electric vehicles. At least may bilyones yan na pwedeng gamitin kapital para ipatayo. At panahon na po, I am challenging you, former Governor Chavit Singson, I am challenging you na magpagawa ka na ng factory ng sasakyan sa Pilipinas. Mag-umpisa ka ng factory ng mga kotse, factory ng mga pick-up na kailanganin sa ating mga sakahan, factory na kung ano pa mga truck, factory na kung ano pa, kaya mo yan kasi may capital ka, factory na mga payloader, bulldozer, ano pa, backhoe. Yan ang mga importanteng gagamitin sa ating bayan. At kailangan yan, dapat meron tayo, ibalik natin, buhayin natin ang National Steel Corporation na nandun sa Iligan. At para yung steel natin na steel billets ay may magagamit ang mga manufacturer ng sasakyan. Bakit hindi natin pag-isipan na magiging manufacturer tayo? Panay lang tayo, taga-bili. Tapos ang gusto nyo, kung may foreigners na papasok, alright, baguhin natin ang ating konstitusyon, ang ating economic provision, payagan na natin ang mga Amerikano, ang mga Chinese, ang Pranses, ang mga Espanyol, na pumasok sa ating bayan
at mga German para mamumuhunan. Ang puhunan nila tayo, papatayo kumpanya, pagpatayo ng kumpanya, assembly lang. Pagkatapos, kung nagalit na sa atin, alis sila, wala na rin ng trabaho mga tao natin. Dapat, ang itatayo natin dito, sarili nating industriya para hindi aalis. Kaya, china-challenge ko mga mayaman sa atin, si Chavit Singson, china-challenge ko. Please accept my challenge. Kung sino man ang mga kabsat ko nakarinig, sabihin nyo kay Chavit Singson, ang challenge ko sa kanya, magpatayo siya ng isang factory ng mga sasakyan. Number 1, jeep. Diyan ang unahan. Kasi ang jeep kailangan natin. Kaming mga may kakaya-kayahan na bumili sakyan, baka mag-isip kami kung very proud kami. Ang ganda naman ng jeep na dating. Diba? Imbis na kotse bibili namin, jeep na bibili namin para makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. At mag-umpisa ka na rin po. Pakiusap lang kayo, Rason. Mag-usap na kayo. Si Ramon Ang, kahit galit ako sa iyo. Yung mga siblings, yung mga magkakapatid na yung si Andrew Tan, kahit na alam ko na yumaman niya sa pagnanakaw sa sariling mantika, niluluto ang pamahalaan sa sariling mantika. Sino pa yung mga mayayaman dyan? Mag-ipon kayo, mag-contribute kayo, tig 1 billion bawat isa sa inyo, at magpatayo kayo ng industriya na paggagawa tayo ng kutsing Pilipino o di kaya sasakyang Pilipino. Kasi oras na kung pinumpisa ninyo, nakakaroon tayo ng totoong value-added na products. Totoong gross domestic products. Hindi yung pansamantala lang. At mga computer, magpatayo na rin kayo. Panahon na para magiging high-tech tayo. At panahon na rin, magtayo na rin kayo ng kumpanya nyo ng cellphone. Madali na namang bilhin ang teknolohiya eh. Hindi mo na kailangan ang dami naman mga Pilipinong engineers magagaling sa mga teknolohiya. Magaling. Bakit? Si Mr. Banato, si Engineer Banato, si Ilocos, siya yung kanyang invention. Ano ba in-invento ni Banato? Titingnan ko. Hanggang ngayon ay kinikilala sa buong mundo. Kaya bilyonaryo yung mama. Kaya hinahamon ko rin si Mr. Banato na si Engineer Banato na mag-invest na rin sa Pilipinas ng electronics. Siya pala ay siya ka nag-create ng chipset na para sa personal computer at saka sa Windows graphics accelerator chip which can be found in every personal computer today. Si Dato Banataw. Yan ang gusto ko mangyari. Envisions the eradication of poverty in the Philippines through education, innovation, and entrepreneurship. Actually, ginagawa na ni Dato Banataw ito. Nagtuturo siya. But this time, make it double. Make it double, Mr. Dado Banataw. Ando sa Xavier University, sa Cagayan de Oro siya. Ateneo de Cagayan. Pero alam ko, Ilocano ito eh. So, ngayon, ang gagawin mo, magtayo ka na ng kumpanya, ng computer na gumagawa dito sa Pilipinas. Baka cellphones, company, yan ang patayo mo. Kailangan na natin sarili natin cellphone. Huwag natin bumili ng China na cellphone na bebenta sa atin tapos hindi natin alam, nakakonect pala sa kanila. Sa tuwing chat-chat tayo, makukunan natin litrato ang ating mga baril, babato sa kanila balik. Di ba? Kaya nga ayaw ng US government yung TikTok na yan. Ayaw din ng Philippine government yung TikTok na yan kasi ginagamit ng mga China. Pang spy. Panahon na, napag-isipan ng ating mga kanyan. Kaya lang ang problema sa tingin ko ay walang gana ata itong mga tycoon natin. Bakit walang gana? Kung akong presidente, i-inspire ko yan sila. Walang tax. Kailangan walang tax. Magsimula kayo, magpatayo ng mga kumpanya. So ngayon, diretso tayo sa pinag-usapan sa jeep. Ayaw ko mawala ako sa topic, nagsigwil ako sandali. Ito ang gusto ko mangyari, ang gagawin sana ninyo This is, I consider as a perfect plan. Ngayon, wala na munang persahan na mag-consolidation. Mr. Bongbong Marcos, itigil mo muna ang consolidation na pamimilit sa mga driver at operator. Ang gagawin mo,
Total, may pera naman ang gobyerno, maraming pera, may pera dyan sa Maharlika Investment Fund, marami, binubulsa lang naman yan, kunin mo. At ang gagawin natin, ipambili mo, kausapin mo si Abang Asaraw, Francisco, kausapin niya pati si Chubby Chingson na magpagawa muna ng maraming sasakyan bago ialok sa mga driver at operator, oh, join na kayo. Sana all. That time, maniniwala ang tao sa inyo. Ang problema dito, baka maulit ang nangyari sa Iloilo. Ang mga jeepney drivers doon sa operator sumali ng pa-consolidate nang hindi pa sila nagkakaroon ng jeep na bago, nag-isa na ang prangkesa nila na individual ay na-convert sa korporasyon na may-ari. Anong nangyari kasunod? Pero mo, ang gusto ng president ng korporasyon ay tanggalin sila at ibang driver pa gamitin. Nang mangyari ganun, ayaw nila ibigay yung kanila sariling jeep, kinasuha pa sila na karnaping nakulong pa. Kaya yan po ang ayaw na mangyari ng mga katsilong ano. Tandaan niyo po, yung mga tao nagdedicate na magiging jeepney driver, tandaan niyo po, hindi mga college degree holder yan. Naintindihan niyo ba? So, unahin niyo muna, ipatayo, total may pera naman ang pamahalaan. Ipagawa niyo muna maraming sasakyan. Paunti-unti, region by region. Una muna region 1 kasi numbering na lang. Sa mga Ilocos region, total, presidente natin, Ilocano. Unahin natin dyan. Sunod, region 2. Sunod, region 3. Region 4, hanggat sa pinakahuli na kami. Sa region 12. Pero pinakahuli dyan, Caraga, region 13. Ganon sana ang gagawin natin. Hindi, una muna, pakita nyo muna ang mihura bago pangako. Hindi ba mas maganda? May pera naman ang pamahalaan. Kunin nyo muna lahat ng sasakyan na gusto nyo ipalit. At saka, sundin na natin ang gusto rin ni Chubby Chingson na electric vehicle. Lahat ng jeep, design din ng jeep, electric vehicle ang nakalagay, tapos aircon pa. Oh. Ang gusto nyo kasi, kumikita kayo ng komisyon sa mga manufacturer sa Hyundai, sa China, sa Japan. Kukuha kayo ng komisyon ng kahit 100,000 kada unit. Inarinig ko kanina, mahigit 100,000 na jeep ang bibilhin. Oh, sa 100,000, kikita ka ng 100,000 pesos din na komisyon. 100,000 times 100,000, that is 10 billion na ibubulsa nyo lang. Sabi ni Papa Dobbs, puhunan na kailangan nila, ang gobyerno dapat magpautang. Ang gobyerno po natin, ha? Ang daming pera ng gobyerno natin. Ibis na utang ipatayo sa mga kalsada, maya-maya, bungkalin na naman. Unahin muna natin unahin muna natin yung jeepney modernization na ito. Ay, sana marinig ako ni BBM. Mas unahin nyo muna paggawa ang masakyan na ibibigay sa mga jeepney drivers bago nyo sila pilitin na magsumali sa mga korporasyon. At saka, ang gusto kong mangyari, gagawa ako ng modelo ng kontrata. Bago papirma ang mga jeepney owners saka drivers na papayag sila sa consolidation, kasama sa kontrata na sila pa rin ang tinatawag na totoong may-ari o sa legal term pa ang beneficial owner. Beneficial owner kahit na sa pangalan ng korporasyon, pero ang totoo ay sila pa rin ang may-ari ng prangkisa. Dapat ganon ang gagawin na kontrata na modelo. Kasi ang kinatatakutan ng ayos sumali, yung nangyari sa Iloilo na 5 sila ay hinuli ng pulis, may kaso sa korte. Pero mo may-ari ng jeep, kinidnap mo sarili at kinarnap mo sarili mong jeep. Anong klase? O yun, may suggestion din si Papa Dom sa Domingo Ligero. Sabi niya, kung barko naman pag-usapan, anyway, kailangan din natin ng barko. O sabi niya, kung barko naman pag-usapan, sa Balamban, Cebu, kung saan ang mga barko ng Hanjin at Ostal o Australia, bakit hindi natin gamitin ng pamahalaan? Alam mo, mga Koreano magagaling gumawa ng barko, bakit sa Pilipinas sila gumagawa?
Bakit hindi na ba natin kaya? Yung Baseco dati, Pilipino sa panahon ni Marcos yan. Mga Pilipino gumagawa dyan. Kaya Baseco nga eh. Bataan Shipyard Corporation. Wala na. Sa Cebu Shipyard Corporation, alam ko meron. Yung pag-ari ng mga Sandoval. Ang mga industriya natin dito, nakikita mo, maraming natutumba. Yan po ay dulot ng pamahalaan natin. Siguro kotong dito, kotong diyon. Yan mga buwis-buwis na yan, mga taga-BIR. Ang dami dyan mga Bureau of Internal Revenue. Yan ang problema sa batas natin. Sa ating Pilipinas, sa ating ugali. Pag nakapwesto, gusto mo na kakainin mo na ang lahat ng mga kapwa mo Pilipino. Hindi ba? Kung payag kayo sa aking suggestion, dapat gano'n muna. Tapos isang taon ng palugit na produce muna ng paggawa mo ng sakyan bago nyo babaguhin yan. Wala ko ibang nakita na makagandahan. Iyon lang naman talaga ang dapat maganda. Tapos kanina, nagsampa din ng petisyon o kumbaga, dinagdagan ng piston ang kanilang petisyon sa Supreme Court. Na idinagdag nila na meron kasing bagong nilabas na memorandum ang LTO, LTFRB at saka ano pa ba? DOTR patungkol sa modernization. Iniipit nyo yung mga tao. Di ba? Ang parang pinapalitan natin ng Panatang Makabayan eh. Parang Panatang Makabayan, pinapaikot ko ang tao. Ay nako. Ito naman, ang akin lang dito is sana mabigyan ng Supreme Court ng pansamantala na hindi na magkakaba-kaba yung mga driver natin. Mga tao din yan. Unang-una, kung stress mo ang tao na may pera at saka tao na walang pera, doon ka na magbigay ng stress sa taong may pera. Ito mga jeepney drivers, na problema pa sila, iba na masada muna bago nag-umpisa ng strike. Kasi nga wala silang papakain sa kanilang mga anak. Salamat po, John Kabayan, makabasko, mga kabunyog ko dyan sa Muntinlupa. Yan natatrabuhin, ito talaga isa sa tatrabuhin ng bunyog pagpapasok ng bunyog sa Kongreso. Ito naman, antibiotics was formulated by pharmacists from Iloilo. Ang dami talaga mga Pilipino na magagaling. O, yung fluorescent lamp, di ba si Flores yan na engineer? Ang dami na binubuo ng mga Filipino engineers. Tapos, ang Israel pala, sabi ni Papa Doms Ligario, ay nag-i-import ng computer mula sa Pilipinas. Yung computer nagawa rito. Pero problema, kumpanya, Amerikano o di kaya ibang bansa ang may-ari o di kaya China. Pero panahon na tayo na mismo maggagawa ng ating sariling computer. Ang dami naman sa atin na marunong mag-assemble. Ito, halimbawa, ang gagawin na lamang, kung ako may pera ganito ang gagawin ko. Magpatayo ako ng malaking kumpanya ng computer ang gagawin ko. May laptop, may tablet. Ang gagawin ko, may cellphone din ako. Kada pyesa-pyesa, bibilhin ko na yan sa labas para hindi masyado marami ang Pagdating dito, ipon, i-assemble ko lang. O di, made in the Philippines na. Gano'n lang kasimple. At least nagkaroon na tayo ng tinatawag na true added value. True value. Hindi yung pag nag-imbita tayo ng investors, pagtapos na nagalit sila sa mga dito, dahil nagtaas ang sweldo, nagtaas ang kuryente sa babayaran nila, ay alis sila, bitbit nila yung kanilang mga teknolohiya, pati mga makina na ginagamit sa pagmamanufacture. Wala na naman tayo, ganga na naman tayo. Kaya nga, kami sa bunyog, pag kami mananalo, pag ako mananalo dyan, tinitingnan ko yan, hindi lamang pangkatarungan ang aking proyekto. Pero number one ko po, natatrabahuin ay ang pangkatarungan. Bakit?
Diyan po nagsimula sa pangkatarungan. Kung patas ang lahat sa labanan ng katarungan na yung pantay-pantay ang tingin ng mga korte sa mahirap at mayaman, sa mga negosyanteng maliliit at malalaki, pantay-pantay. Kung ikaw opisyal ng bayan, kung politiko, gobernador at isa ay magsasaka lamang, pantay-pantay ang tingin, ay uunlad po tayong lahat. At pababain pa rin natin yung mga gasto sa ang mga mangyari lang, automatic na muna. Kung mag-umpisa ka ng business, ang una regalo sa'yo, wala ka na muna, exempted ka na muna sa mga fire clearance, exempt ka sa mga business permit, wala mo na bayad, mag-umpisa ka lang. Halimbawa, patayo ka ng furniture shop, first time ka, wala mo nang sa loob ng 5 taon, wala ka muna buwis. Ang automatic ang business permit mo, mayor's permit, walang kukunin na bayad. So, paano ngayon nakikita ang bayan? Kung wala, kung libre, simple. Ganito, pag walang mga tax mga yan, di lalago yan, lalago. Ang mga empleyado nila, may mga sweldo. So ngayon, pag bumili na yan ng mga pagkain, bumili ng bahay, bumili na kung ng damit, bumili sapatos, bumili cellphone, doon na naman kikita ang bayan sa mga buwis. Kung may sasakyan sila, kada bilhin ng gasolina, may kinikita ang gobyerno ng kahit 5 piso kada litro. Ngayon, electric, ayaw nilang electric, ipus. Bakit? Isang dahilan. Kasi mawawalan sila ng excise tax mula sa oil. Wala nang bibili ng gasolina. Pag walang gasolina, walang nabibili ng gasolina, wala na sila tax. Ay, nako. Di kumuha kayo sa ibang pamamaraan, pwede nagdagdagan road users tax sa mga electronic vehicles para makatulong-tulong. Ito naman, pasada ko lang ito na una, pasalamat ako kay kay at least ginagawa niya ang trabaho niya, si Mr. Paul Gutierrez. Paul, kung minsan hindi naman tayo magkakabati, pero but take this as my congratulations to you bilang undersecretary ka in charge of PTFOMS o di kaya Presidential Task Force on Media Security ay pasalamat ako sa iyo dahil nahuli na yung 3. Ang huli na nahuli sa pumatay. Natandaan niyo ba yun? Nakita niyo ba yun? Yung vlogger at broadcaster na si Juan Humalon sa Misamis Occidental sa Calamba. Nagla-live siya. Habang pinasok siya, binaril siya. Pero kitang-kita ang dugo habang nagla-live. Pangit tingnan. Pero at least sa ngayon, pasalamat ako. Congratulations sa Mr. Paul Gutierrez at nahuli na rin ang salarin. Doon siya nahuli nahuli siya doon sa Zamboanga del Sur. Nagtulong-tulungan ang mga pulis ng Zamboanga del Sur sa Misamis Occidental. So, Paul, makisuyo naman sa iyo. Alam ko, medyo may issue din tayo kay Percy Lapid. Kaibigan ko si Percy. Alam ko na medyo hindi maganda tingin mo kay Percy Lapid, pero atin-atin lang ito. At ang sa akin lang is, nakikiusap ako sa iyo kung please, gawan mo ng paraan sa ilalim ng iyong kapangyarihan bilang Task Force Chief ng PTFOMS na mag-raise ka naman dagdag na gantimpala o reward para sa doon sa mga tao makapagbigay ng impormasyon para sa ikahuhuli ni Bantag. Please lang. Please lang. Sige Paul, thank you. I know you will consider it. Ay, alam mo, 39 seconds naman lang is siguro iba mamaya ko na i-discuss, no? O bukas ko na i-discuss yan patungkol sa press freedom rally, sa the right to petition the government to redress your grievance, the right to stage up, to peaceably assemble. So bukas ko na i-discuss yan. Tingnan natin ang aspeto, i-apply natin sa kaso ng mga maisog rally na hindi natuloy. Let us look at it objectively. Although hindi ako maka-Duterte, hindi rin ako maka-BMM. Basta sa akin lang, on what is true on the ground, what are the facts, what I know of the law,
We will apply the law together. Makinig ka sa lecture ko. At dito, tatagalogin ko lahat para maintindihan ninyo kung ano ba talaga ang tinatawag na karapatan sa pagrarally. Ang tawag niya, the right to peaceably assemble. That cannot be, the Constitution says that no law can be passed to control or regulate the right to peaceably assemble. Kasama rin dyan kung sumulat ka na, may petition sa gobyerno, karapatan ng bawat tao yan. Hindi mo pwede supilin yan. So bukas natin pag-usapan yan kasi video wala na akong oras at gagawa pa ko ng mga dapi kong gagawin ng mga legal works. Kahit hindi kasi ako, kahit wala akong lisensya, sa ngayon na mag-practice ng abogado, pero ako'y gumagawa ng lahat ng trabaho para sa mga gagamitin ng mga kaibigan kong abogado na nagpapatulong sa akin. So, ang tawag sa akin ay paralegal. Okay? Pero siyempre, doktor ang tawag sa akin. Ibig sabihin, mataas ang uri ng aking pag-iisip pagdating sa legal na usapin. At nais ko lang din banggitin uli, sa bukas na natin pag-i-discuss, ito si Robin Padilla, wala talaga kadala-dala. Nagsampa na naman ng resolution, humingi na naman ng chat siya na naman. This time gusto niya kon-kon. Naintindihan ba niya si ginagawa niya? Ay, nako. Kaya, magandang gabi, magandang umaga, BBM!